Hello guys! This is Mommy Biba Vlogs at sa bidyong ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-open ng BDO Savings Account or BDO Remittance Account para sa inyong YouTube sweldo. Ito po yung i-open natin, BDO Kabayan Savings with Passbook and syempre kailangan may ATM din, no? Ang hirap naman kapag over the counter lagi. So passbook and ATM po ang i-open. Siyempre, bago tayo mag-start ng tutorial, gusto ko muna kayong i-congratulate, no? Congratulations! Monetize ng inyong YouTube account at tuloy-tuloy na inyong pagkita sa YouTube. Oo, yayaman na kayo. Pero ako hindi pa mayaman. So, hindi po lahat ng bank account is pwedeng mag-receive ng remittance. So, ako po, meron din akong BDO savings account. So, hindi po siya pwede sa remittance. Yun yung parang color blue. For local, ano lang siya, deposit, local transaction, ganun lang siya. So, itong inopen natin is pwede talaga for remittance. Tapos, wag mo siyang papasukan ng local deposit. Like, for example, magpapasok ka ng peso dito sa account na to, yung Kabayan Savings. Kasi, baka magiging regular account siya. So, yung mga regular account po, hindi po pwede sa YouTube yun, ha? So, kailangan po talaga yung pang-remittance, yung manggagaling sa ibang bansa, papasok dun sa bank account nyo na pang-remittance nga. So, pasensya na kayo, medyo makulit ako. Kasi yung iba, hindi rin kasi alam yun. So, baka maglagay lang ng regular savings account. So, hindi papasok yun pagka ganun. So, sa BDO ngayon, hindi na uso yung pumipila. So, may queuing system na sila ngayon. So, ang ilalagay nyo lang po dun sa monitor, ayan, is other services. So, kuha lang kayo ng number, tapos hanapin nyo yung other services or pwedeng magpatulong kayo sa guard, sabihin nyo mag-open kayo ng account, pero wag po kayo mag-fill out ng account dito, ha? Kasi meron po dyan part na open an account, fill a form. Hindi po kayo dun mag-fill up. Okay? Doon pa rin po kayo pupunta sa teller. Okay? Papa-assist kayo doon. So, dito, kukuha lang kayo ng number. Tapos, papunta nyo sa teller, sabihin nyo, mag-open po ako ng Kabayan Peso Savings. Ayan. Kasi po, magre-receive po ako ng pera galing sa YouTube. Meron akong small YouTube account. So, si YouTube po magpapadala sa akin ng sweldo po. So, ayun, explain nyo lang na eto, kailangan nyo ng remittance account or Kabayan Peso Savings. Yun ang i-open nyo, passbook and ATM. After nun, bibigyan kayo ng form. So, magpe-fill up kayo ng form. Alam nyo na yan, name, address, ganyan-ganyan. Next is hihingan kayo ng 2 valid ID. So, kailangan po kasi 2 talaga yung valid ID na dala nyo eh. Kung isa lang po, hindi po tatanggapin. Pauuwiin kayo. Okay. So, kailangan po 2 valid ID. Tapos po yung valid ID nyo po, ito yung mga example pala ng valid ID natin, ha? Okay, kasi yung iba hindi masyadong familiar, ano ba, valid ID ba to or not? Meron kasi tayong primary ID tsaka secondary. So, yung mga primary ID or valid ID lang po ang pwedeng tanggapin, ha? So, ito po yung mga example natin. Ayan, nasa screen. So, driver's license po, passport, PRCU, mid-SSS, PhilSys IDs, or school ID for minors po. Oo, for minors, pwede school ID. Pero kung hindi ka na minor, kailangan talaga valid ID. Okay? So, isa pa nga po pala, sabihin ko lang ha, kailangan po yung address nyo na sinulat dun sa form, match dun sa address na nasa ID. Okay? So, kung iba na po yung tirahan nyo, tapos iba pa yung nakalagay sa valid ID nyo, kailangan nyo po ng proof of billing. Okay? Pwede pong ito ay Meralco bill, internet, or uh, tubig, basta yung nakapangalan sa inyo, tapos naka-address dun sa bago nyong tirahan. So, yun lang po, ano po yun kumbaga, kung hindi naman po ganun yung situation, kunyari, yung tirahan nyo, yun pa rin naman yung nandoon sa address, sa ID nyo, okay na okay naman. Wala naman kayong dapat dali na proof of billing. Para lang po ito sa mga iba po yung address dun sa ID sa tinitiran ngayon. Okay? So, sana po malinaw ha. So, yun po yung number 2 requirement. Maliban sa mag-fill out kayo ng form, kailangan nyo rin ng 2 valid ID. And syempre, may number 3 din tayo. Kailangan nyo po ng proof of income. Kasi kailangan nyo patunayan sa bank. Kasi meron tayo parang money laundering eme-eme. Ng proof na yung pera na i-receive ng BDO is hindi galing sa
money laundering. Yung proof of income po, bale yan po yung yung parang letter or notification ni Google AdSense. So, yan po yung ipiprint nyo tapos ipapakita nyo dun sa bank. Oo. Kailangan kasi may proof kayo na manggagaling talaga sa YouTube yung pera na ire-receive nyo at hindi sa money laundering eme. Oh, parang ganun lang naman. So, i-print nyo lang yung yung mga details kay Google AdSense. So, tapos i-print nyo yung pinaka-channel ninyo. Tsaka kung ilan, ayan, parang ganyan, example lang yan mga sis ha. So, ipiprint nyo lang yan. Tapos, okay na yan. Yun na yung parang proof of income. Number 4 requirement, syempre kailangan nyo ng 100 pesos kasi meron siyang maintaining balance na 100 eh. So yung pera nyo pong i-withdraw sa ATM, converted na po yun sa peso ha. So ise-send po sa inyo ni YouTube dollar pero converted na po sa peso pag i-withdraw nyo na sa ATM. So may konting bawas lang po sa charge ha. So nasa po yun, parang 500, 600 pesos po yung charge. Ako guys, nakuha ko yung ATM card ko. So, mga 3 to 5 days, ganun. Kasi, tatanungin ka nila kung gusto mo may pangalan yung ATM. Kasi kung may pangalan, maghihintay ka ng 3 to 5 days, babalikan mo. Pero kung walang pangalan, pwede mong kuhanin on the spot, ipe-print na nila. So, ganun yung nangyari sa akin. So, ganun lang po. I mean, nakuha ko na, ito na, may passbook na ako, may ATM na ako, at pumasok na din dito ang aking YouTube sweldo. Smooth and easy lang sa BDO. Ayan. So, kung may mga question po kayo, pwede kayo magtanong sa comment section. Kung wala naman po akong ginagawa, hindi ako masyadong busy, sumasagot naman ako. Eh, kung hindi po ako makakasagot, pagpasensyahan nyo na. Medyo busy lang po. Ayan. So, yun lang po. Thank you po and please subscribe to my channel. Salamat!